Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Magandang araw, Gerald. Kami po ay tunay na nagagalak na makasama po namin kayong muli. Kamusta po kayo? Ay, mabuti sa biyaya ng Panginoon. Praise God. So, ready na po ba kayo sa mga questions mo? Okay, para po sa ating first question. Kung babalikan po natin ang Philippians 3:8, bakit po kaya sinabi ni Pablo na itinuturing niyang basura ang lahat ng bagay? Ibig sabihin po ba nito, tinatalikuran niya ang lahat ng makamundong tagumpay o may mga particular lang po na mga bagay siyang tinutukoy sa verse po? So, yung sinabi ni Pablo na tinatalikuran niya yung mga makamundong bagay, makamundong tagumpay. This is in comparison dun sa value nung pagkakilala niya kay Jesus. So nung nakilala niya si Jesus, sabi niya, itong lahat ng achievements ko ito, itong lahat ng accomplishments ko ito, ay wala kumpara dun sa value nung pagkakilala ko sa Panginoon. So, meron ba siya ditong tinutukoy na talikuran? So tinalikuran niya yung mga alam niya na makasagabal pagdating sa pagmamahal niya sa Panginoon. So hindi na yun pinili na mag-dwell doon, kundi nag-focus siya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang nakilalang Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, paano po ba natin dapat i-apply sa buhay po natin yung idea na kalimutan na ang nakaraan at mag-focus po tayo sa hinaharap? Ano po ba yung mga dapat nating iwan sa nakaraan at ano naman po yung mga dapat po nating harapin kung tayo po ay na kay Kristo na po? So yung mga nakaraan, wala na tayong magagawa doon. So hindi na natin pwedeng ibalik pa yon. So parang napakalungkot ng buhay natin kung patuloy tayong namumuhay sa nakaraan. So dapat natin gawin, mag-focus na tayo sa hinaharap. So meron nang binigay ang Diyos sa atin ng pagkakataon na makilala siya. No? So ang dapat natin gawin ngayon, mag-focus tayo sa 4 na aspeto. Una, yung makilala pa siya ng lubusan. No? Pangalawa, mahalin natin siya ng buong puso kasi love Jesus above all. Pangatlo, ito yung naisin mo na maging kawangis niya. Lalago tayo na maging kawangis ni Jesus. At yung pang-apat, kung paano tayo susunod doon sa pinapagawa niya para sa atin. So this is the time na doon tayo mag-focus ng attention doon sa kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Maraming salamat po. And para naman po sa ating huling katanungan, alam naman po natin na lahat po tayo ay may mga achievements po na pinangahawakan po sa ating buhay. And saka yung mga interest po natin sa buhay, mga plano po natin, mga kagustuhan po natin. Paano po ba natin malalaman na yung mga bagay po na ito ay humahadlang na po pala sa pagmamahal po natin kay Jesucristo? So masasabi natin na yung present achievements natin at yung mga future plans natin ay hadlang na, no, sa ating pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Parang ito na yung nagiging self-worth mo, no? Parang dito ka na nakabase. So hindi yung parang nagiging sense of pride mo na itong mga bagay na ito. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin is yung mag-focus na tayo ngayon sa hinaharap, no? Ibig sabihin nito, tignan na natin, bigyan na natin ng Panginoon yung joy na sinasabi niya of knowing Him, of loving Him, and serving Him. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ngayong Love Month po ay mayroon kaming inihandang special podcast para po sa inyo na pinamagatang Love, Expectations versus Reality. Sasagutin ng ating mga speakers ang mga katanungan tungkol sa love, dating, marriage, at iba pa. Ito po ay maaari nyo nang mapanood sa Spotify, so just follow CCF On Air. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone. God bless.